Yan, magandang umaga mga kapers. Hello, sa umagang ito mga kapers. Pakita ko lang yung magandang harvest ng ating mushroom ngayon mga kapers. Umagang ito. Medyo marami-rami yung harvest natin sa umagang ito mga kapers. Ito mga kapers, oh. Yan, ating mushroom. Oh, marami-rami mga kapers. Dito pa sa kabila mga kapers. Yan mga kapers, oh. Ang dami mga kapers. Yan, maraming tumutubo. Medyo marami-rami yung harvest natin ngayon sa mushroom mga kapers, oh. Ang dami mga kapers. Yun ang kagandahan mga kapers. Pag may baka ka na, so lahat ng wisa ng baka mga kapers pwede matubuan ng mushroom. So libreng-libre mga kapers. Kung pang-ulam lang, libre na. So, araw-araw pwede rin mushroom, pero ingat-ingat lang mga kapers kasi yung mushroom mataas para ang mushroom sa sugar mga kapers. So delikado pala itong mushroom sa mga matataas ang sugar. Okay, so ngayon mga kapers, another day, another mushroom na naman, another ulam naman natin ng mushroom mga kapers, diba? Yan ang kagandahan mga kapers. Pag may baka mga kapers, ang wish mushroom, malaking pakinabang talaga ang baka mga kapers. So kung ibenta mga kapers, ito 400 ang kilo, pero itong ganito mga kapers, mura na lang itong ganito na kailangan yung hindi pa buka, no, yung ano natin ng mushroom. Ganito mga kapers, ipakita ko lang mga kapers. Yung pag ganito po mga kapers, batang bata pa siya, so 400 ang kilo nito doon sa market. So hindi ka rin makakita sa market mga kapers dahil bihira lang ang farm nito mga kapers. Maganda daw ito pag ito ang isidling, maraming tumutubo. So sa akin dito mga kapers, hindi na ako naggawa ng ganito kasi mag-process pa. So tingnan natin sa ilalim mga kapers kung marami ba siya. Diyan, nakalabas. Maka bumubuka naman ang mga kapers. Baka sa ilalim mayroon pa yan, kasi minsan ay isa-isa lang pero malalaki, pero ito maliit. So tingnan natin, yan o. Okay, so kalkalin natin mga kapers. Oh, mayroon ba nga kapers, oh. Yan o. Mayroon pa, oh. Basta maliliit mga kapers, marami siya, oh. Mayroon pang mga pata po mga kapers, oh. Yan, dadami pa yan. Ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin mga kapers. Oh, dito pa maliliit, pero bumubuka na yung iba mga kapers. So yan. Okay, tanggalin natin yan mga kapers. So ito iwan natin ito, yung mga ganito, para bukas mayroon pa rin bukas, no? So ito malapit na ito mga kapers. Yung iba wala nang tumutubo mga kapers, yung nauna yan, no? Pero dito mga kapers mayroong nag-iisa na malalaki na hindi pa bumubuka. Ayan mga kapers, oh. Nakikita niyo mga kapers, ito. Ayan. So bukas ito mga kapers, buka na yan. Yung ganito kalaki mga kapers, yung bata-bata pa, yan ang sabi ng mga expert, yan ang maganda pang seedling mga kapers. Marami daw yan ang lumalabas na mushroom pag yan ang seedling. So bukas na yan natin
tanggalin mga kapamers, harbisin. Oh, so yun lang ang nagbuka na. Yun ang ating kukunin. So kanina umaga mga kapamers, nag-ulam tayo. Hindi ko lang pinakita. So ngayon mayroon na namang tumutubo. Tingnan natin dito banda mga kapamers, kasi dito ay may nga yung iniwan ko kanina umaga, bukan din. Ito marami din so ito kinuha kanina mga kapamers. So tanggalin na natin yan mga kapamers, kasi mabuka. Ito lang ang disadvantage dito mga kapamers, pag marami siyang tumutubo ay mga maliliit siya, no? O kung napapansin nyo, maliliit, hindi katulad nung pinakita ko na malalaki. So isa-isa yun mga kapamers, hindi katulad dito na nagka-isang kwan siya, tsaka marami. Ito tanggalin na natin. So mayroon pang ilan na maliliit mga kapamers. Natin, kabiran natin. Kahit hindi nakabiran kasi umuulan mga kapamers, nabubulok. Ganyan lang. So, ito yung maliliit dyan, iwan natin yung mga maliliit dyan. Kunin lang natin yung mga bumubuka na. Kung madama yung kuan, tanggalin lang yung iba na maliliit. Yan ang pinaka masarap, yung maliliit pa mga kapamers. Yan nga ang presyo dyan, sobrang mahal. 400 pesos doon sa General Santos mga kapamers, doon sa Mindanao ang bawat kilo sa ganyan. So dito sa amin walang nagpatubo na ang buhay-buhay niya ganito lang, kasi maproseso mga kapamers. Siguro hindi nila mano yung pagproseso. Dito sa akin naman ganito, kasi yung sa abaka talaga tutubuan talaga yan kahit walang proseso, pero hindi gaano marami. So ang ginawa ko dito mga kapamers, para madali siya natubuan, nang ginawa ko, linagyan ko na siya ng nilagyan yung mga ganito mga kapamers. Galing doon sa wild banana mga kapamers, yung tinatawag namin dito na paguha, yung saging na hindi nakakain, yung maraming buto. Pag may tumutubo na nakakita kung tumutubo, nilagay ko dito mga kapamers, pero matatanda na, hindi katulad ng batang bata pa. Ano, salin na ito kasi na ano na. So yan, mula natin, takipan natin ng kunti para bukas mayroon pa rin. So pag hihinto na ang pagtubo ng mushroom mga kapamers, yung kabuti dito sa ating wis ng abaka, ano naman ang tanong naman dyan, ano naman ang gamit sa ating awis ng abaka? Saan naman natin gagamitin pag matapos na yung mushroom, ang season ng mushroom? Wala nang tumutubo, so malapit na mabulok yung ating wis ng abaka. So ang kasunod niyan mga kapamers, gamit pa rin yung wis ng abaka mga kapamers. Saan man natin gagamitin? Ang tanong sa karamihan, no? So yan magandang mga tanong pag magtatanong mga kapamers, kasi yung wis ng abaka ang ganda doon sa ating mga pananim na mga gulay mga kapamers. Yan ang gawin nating organic abono mga kapamers, organic fertilizer. Napakaganda mga kapamers. Kung mga kapamers
Bihira lang ako gumagamit ng abono. Ano sa akin, hindi nga ako nagsusunog mga farmers. Pinapabulok ko yung mga damo para maging organic na fertilizer mga farmers. Okay, so hanggang dito na lang mga farmers ang ating video. Maraming salamat at paki like mga farmers, at kung pwede mga farmers, share lang mga farmers para malaman din ng sa ibang mga tao, lalo na sa walang alam na baka sakali mayroon silang mga lupa sa bukid na pwede nila taniman ng baka, kasi maraming makukuha natin sa baka. Okay, so maraming salamat. Bye bye.